guys, so kahapon nakatulog ang lola nyo, hindi ko na siya natapo. Hindi na ako nakapag-fill. So ito mga tinapay na to ay isang masahan lang to, isang recipe lang siya. Nakagawa tayo ng special monay, ng pinagong, ng Sputnik bread, ng paputok, ng marikina bread, and itong ating loaf. Tuturo kayo sa inyo ngayon, so panoorin nyo. Itong pabalat na to napakarami pang pwedeng paggamitan. Mayroong buko roll, merong kalihim, merong bagong bayan, napakarami pa. Pero dito, plain muna tayo. Makikita nyo magkakaiba yung texture niyan. Pero iisang masa lang talaga to. So, panoorin nyo nang maayos yung video dahil naandito yung sikreto. So, dito, meron akong 2,800 grams ng third glass flour, 70-30 yung ating ratio. So, kapag walang third glass flour, pwede ang all-purpose flour. 4 kilos yung gagawin natin dito na flour. Pero huwag kayong mag-alala dahil ipoprovide ko pa rin sa description box yung recipe na pang 500 grams. Gagamit din tayo ng mixer dahil mababa ang hydration nito. Nasa 32 to 35% lang yung hydration natin. So kapag mababa kasi yung hydration, mahirap magmasa ng hand knead. Pero kung gusto mo talagang mag-hand knead, pwede kang magdagdag ng water para mamasa mo siya kahit papano. So, dito naglagay ako ng 1,200 grams ng bread flour, 200 grams ng powdered milk, kailangan yon, and 50 grams ng baking powder. Sa ating liquid, gagamit lang tayo dito ng 1,300 ml o 1,300 grams ng water. Ang ginagawa ko sa pag nagtitimpla ko sa bakery ay hinahati ko siya sa dalawa. Yung una, tutunawan ko siya ng yeast. Instant yeast lang din yung ginagamit ko, pero mas maganda kasi kung tinutunaw mo na siya sa tubig. Hindi mo naman siya kailangan i-bloom na, basta matunaw lang siya sa tubig. Para talagang mas makinis, mas mabilis kikinis yung ating masa. So, nilagay ko lang yung ating 40 grams ng instant dry yeast and then hahaluin natin and buhusan natin sa mixer. Another 650 grams ng water and then ilalagay na natin dito yung ating 800 grams ng light brown sugar at 40 grams ng salt. Tutunawin ulit natin yon. Alam nyo kasi kapag ginagawa nyo to, mas mabilis. Alam niyo yung wala na kayong makakapang maaligasgas sa dough. Talagang natutunaw na siya kaagad. Kasi minsan yung mixer natin, lalong-lalo na nga, pag mababa yung hydration, hindi siya talaga natutunaw completely yung sugar. So, pagka ganito yung ginawa nyo, ay siguradong tunaw na. So, naglagay lang ako dito ng nasa 1/8 cup ng vanilla extract and 280 grams ng shortening. Pag walang shortening, pwede rin dito ang margarine. Magmi-mixer na tayo. Sa mga ganitong mixer, tumatagal lang to ng nasa 12 to 14 minutes na pagmi-mix. Kailangan natin dito ay yung makinis talaga na masa. Yung lutong-luto talaga sa pagmi-mix. Pero pag gumagamit kayo ng roller, wala pang 5 minutes tapos na to kahit mag-half bag ka pa. Kapag ka na-mix mo na to, dapat medyo makintab na talaga siya and makinis na. Kailangan talaga natin dito para umalsa siya ng maayos, hindi siya matigas, hindi siya maaligasgas, lutong-luto talaga sa makina. Dahil nga gumamit tayo ng third class flour. Yung third class flour kasi soft wheat flour, ginagamit siya usually sa mga cakes, sa mga cookies, mga ganon. So pagka hinalo mo siya dito, ang tendency ng tinapay mo nagiging siksik. Na kapag hindi mo siya minasa ng maayos, magiging matigas at saka pangit yung kakalabasan ng tinapay mo. So, dito ang una nating gagawin yung marikina bread. Binaston ko lang siya and then magtitimbang tayo dito ng nasa 40 to 40 grams each. Alam nyo, hindi na ako masyado nakakakita ng marikina bread unlike nung bata pa ako. Usually kasi nung bata ako, ang lagi kong nakikitang tinapay yung marikina. Yun yung nasa pan and then maputing-maputi lang siya. Hindi siya nilalagyan ng egg wash. So, naglagay lang ako dito and then ginayatan ko lang siya sa gitna. Ganito talaga yung itsura nun. So, ito ay papaalsahin natin ng nasa 2 hanggang 3 oras. Yan, yung marikina bread natin matagal yung pagpapaalsa. And then, para sa ating loaf, magkakat ako ng nasa 250 grams ng ating dough. 3 lang na loaf ang gagawin ko dito. Bibilugin lang natin yan ng mahigpit and then ipoporma na natin. Yung ating dough na to, hindi talaga to nagfa-first proofing. Kailangan dito straight dough method and mabilis ka dapat dito. Lalo na kung ang gagawin mo ay yung mga Sputnik, yung mga pinagong. Kasi yon, rekta na yon. Kapag ka molde mo, egg wash, pasok agad sa oven. Unlike ito,
talagang papaalsahin natin to ng medyo matagal. Halos mahigit doble yung ilalaki nitong ating loaf bread. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na iisang masa lang to, pero mapapansin nyo, magkakaiba naman yung texture nila. Nasa pagsasalang naman yung sikreto nun. So, hiniwaan ko lang siya ng kaunti para medyo maganda ang itsura niyan. Kapag ka naghiwa kayo, bago kayo magpaalsa, mapapansin nyo, hindi ganun ka-define yung inyong hiwa kapag binake na. Unlike kapag ka alsado na siya, tas tsaka nyo siya hiniwaan, yun, makikitang-kita yung hiwa nyo doon. Ganun yung pagkakaiba. So, dito gagawa tayo ng Sputnik bread. Ito dapat yung inuna ko pero ewan ko, nakalimutan ko yata. So, binilog ko lang yan. 40 to 45 grams each din ang timbang nito. Nilagyan ko yan ng egg wash and nag-preheat na kagad ako ng oven. Dapat nga rekta na to eh. Kahit 10 minutes lang yung resting time nito. Dapat salang mo na kagad to para maging mushroom talaga. Talagang yung biak niya malalaki. So, anyways, gumagawa din ako ng puputok. Yung paputok natin, bibilugin lang din naman natin. And then, ito naman yung ating pinagong. So, makikita nyo, ganito lang yung pagpoporma nun. O, pagka nabake yan, hindi na ganyan yung itsura niyan. Mukha na siyang pinagong. So, ito, katulad ng Sputnik, pwede kagad na rekta na to. So, pagka porma mo sa kanya, pwede nyo na kagad siyang egg wash yan and then direkta salang na lang. Kasi ang pinagong, medyo mabigat talaga yun and crumbly siya. So, ito naman, nagpoporma naman ako para dun sa ating special monay. So, pagkatapos ko lahat mag-mold, naghiwa na ako dito sa ating pinagong, and then, diretso egg wash, and then salang na kagad. Sinasalang ko to sa 200 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. Pero depende rin yun sa oven nyo. Katulad na lagi ko sinasabi, hindi pare-pareho ang luto ng oven. So, pag nakita nyo nag-brown na siya, nag-brown na yung inyong egg wash, pwede nyo na siyang ahunin. Ito yung matagal ko nang sinasabi sa inyo na matutunan mo lang yung 2 o hanggang 3 masa, makakabuhay ka na ng bakery. Ito yung isa sa dapat mong matutunan na timpla. Kasi gamit na gamit talaga to. Alam nyo ba, ang bango-bango nitong ibig at ang sarap-sarap niya. Mas masarap pa siya sa pandemonay, sa pandesal. Ay, nako. Tsaka yung kanyang texture kapag kakinain mo, yung, alam mo yung dumidikit sa ngipin. Ganon. Pero malambot na malambot siya. So, kung nagbe-bakery ka, ito talaga yung dapat mong matutunan na masa. Bukod dun sa ordinary. Tsaka special yung brioche, yun nga dapat. Ang kailangan mo matutunan ay yung ordinary, yung ginagamit natin sa pandimonay, sa pantisal, ito at tsaka brioche para may special ka din. So itong paputok natin, pinapaalsa ko to ng nasa 30 to 40 minutes bago natin siya isalang. Itong mga monay natin, tsaka marikina, pinapaalsa ko to ng 2 hanggang 3 oras. Isa pang technique ng mga baker para iba-iba yung nasa stante nila kahit nakakailang timpla lang naman sila, yung pag-iba-ibahin mo yung itsura. Dito tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng streusel. So dito meron akong 1/2 cup ng sugar, 1/2 cup ng powdered milk, 1/2 cup ng 3rd class flour, and then halagyan natin yun ng 1/4 cup ng margarine. Hahaluin lang natin yung margarine and then maglalagay lang tayo ng nasa 1 tablespoon ng water hanggang magsama-sama na yung ating powder. Ito rin yung ginagamit sa cheese bread pero hindi na nilalagyan ng tubig. So, ang ginagawa ko, dinidiinan ko lang siya ng dinidiinan hanggang magsama-sama and then kakaskas ko siya dun sa kaskasan ng cheese. Magmumukha tong keso, medyo manipis lang yung pangkaskas ko, pang grate ko Pero magmumukha tong keso kapag nilagay mo na sa tinapay. So, yun. After ng 30 to 40 minutes, isasalang ko na yung ating mga paputok sa 180 degrees Celsius for 20 to 22 minutes. Nilagyan ko lang yun ng egg wash and then asukal, yung usual nating paputok. Medyo magaan siya kasi imbis na 80 grams yung ginagawa ko na lang siyang 50 grams. Tapos pinapaalsa ko na lang siya ng kaunti para naman at least hindi ako malugib, bawi-bag akong sa mahal ngayon kasi ng ingredients. So, yun. Pero ito, kung gusto mo talaga yung mabigat na paputok, pwede mo rin siyang irekta. Ito naman yung ating marikina kapag ka umalsa na after 3 hours. Isasalang ko naman to sa 180 degrees Celsius for 20 to 22 minutes. Yung marikina natin, hindi to pinapaputi masyado. So, ilalagay nyo siya dun sa pwesto na hindi masyadong malakas yung apoy. Yung ating loaf, ganun din yung pagbe-bake. Medyo longer lang na kaunti kasi malaki yung ating size. So, pagka na-bake na yan, ito na siya. Ang bango-bango nito. Promise, masarap to kaya i-try nyo.
Itong amoy na to yung nostalgic talaga sa akin. Kasi alam mo, inaral ko talaga tong timplang ito para, alam niyo yun, yung dati kong naamoy na tinapay sa mga panaderya. Ito yung timpla nun. Ngayon kasi medyo hindi ko na siya naaamoy ngayon sa mga labas ng panaderya. Pero, please, gawin nyo to kasi talagang nostalgic. Ito yung amoy dati ng mga sinaunang bakery. Again, kung wala kayong mixer o kaya dough roller, taasan nyo na lang yung hydration ng nasa, imbes na 32%, gawin yung 40 to 45% para mamasa nyo siya ng maayos. Again, sana natandaan nyo lahat ng tinuro natin. Inisip ko talaga lahat ng points para magawa nyo to ng maayos. Kapag hindi nyo nagawa the first time, itry nyo lang na itry kasi makukuha at makukuha nyo yan. Once na nakuha nyo to ng isang beses, hindi nyo na siya makakalimutan kung paano gawin. Ganun lang naman yung baking. Medyo nakakapagod, time consuming talaga to, pero at the end of the day, kapag nakagawa ka ng masasarap at saka maraming tinapay, napaka-rewarding. At yun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan niyo yung video natin for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang Lutong Tinapay. Bye-bye!